eh. Di na ako nanonood sa inyo. Dahil hindi kayo nakikinig. Good afternoon po sa ating lahat ha. Nandito tayo para ipaglaban ng tama. Ano ba yung tama at mali? Sige po, ma'am. Inaabuso ang ating presidente, tunay na presidente, ang Duterte. Literal na kinidnap nila ang Tatay Digong. Naiintindihan nyo yan, di ba? Sige, ma'am. Sige, ma'am. So sino ba dito ang abusado? Sige, ma'am. Ito, Sige po. ito ha. I'll give you example. Ha? Si Duterte ang nagpalibing sa tatay niya. Sa Hiro. Sa simenteryo. Sinong presidente ang nagpalibing kay Duterte? Ang pamilyang Duterte, mananatiling namumuno sa bansang Pilipinas. May Teka prinsipyo. muna, why? Inilibing. Doon. Ito ang point. Inilibing siya sa bayani. Who is that president? Only Duterte. So, anong ginawa kay Duterte? Ito nga sabi ni Bangat. Hindi na siya naniniwala sa ICC. Hindi siya makiki-operate. Labas yung tama. Kaya nga, binoto ko siya. Unity eh. Pero anong ginawa niya? Tinaraison niya si Sara. Binigyan niya ng 125 million. Yung pala, paiimpit niya. Sabi ni Sara, akong bahala sa'yo. Eh anong ginawa mo, Marcos? Traitor ka! Eh binoto kita! Eh binala ko tatay mo. Kasi tatay niya, si Marcos, ilano ko yan nung araw, Ilocano ako eh. Wag na. Ito, galit ako eh. Tinaraydor mo ang taong tumulong sa'yo. Ano kang klaseng tao? Wala kang kwenta! Marcos, traidor ka! Ilocano ako pero hindi kita papanigan. Si Duterte nagpalibing. Ngayon, nandiyan ka na sa mga dilawan. Mga komunista! Dilawan, komunist, FPA. Yung mga party list. Ano alam mo sa kanila? Lalo na yung pangit at abingi ang mukha. Akala mo at talino, tawagin mo mag-debate kami. Hindi, tatanungin ako sa kanya. Pag hindi na ako nasagot, patay siya sa akin. Si Sara, pinuntahan nila sa Davao. Pinuntahan ni Amy. Makipag-team ka sa kuya ko. Ay, siya ang ate, siya ang kapatid ko. Ano nangyari? Nag-teamwork sila. Unity. Eh, anong ginawa mo kay Sara? Tinaraydor mo, magkasama kayo. Love team nga kayo. Unity. Never again. Sabi ng mga NPA, Marcos, never again. Lahat kasakpi na ngayon. Kayo, gusto nyo NPA? Tanong ko kayo. Tanungin nga kita, you are media. The origin of money. Sige, ask me. Answer me. What is the origin of money? Bakit? Kung tinatanong ko, nasa media kayo. What is the important gift of Jesus Christ to humanity? Answer me. You are media, you don't know? Hindi po. Ako po dapat ang magtanong, hindi po kayo. Ako ang magtatanong. Sige po, kung tapos na po kayo. Sige po. Hindi, pero para malaman nyo na hindi ako bobo. Hindi, wala po kami sinasabing gano'n. Kaya nga sumama ako dyan kay Marcos. Sige po, Sabi niya, sabihin nyo lang po kung ano yung gusto galit niyo ako, kaya. unity. Sumama ako, kinumpanya ko siya. Nagpunta ako kung saan. Kinumpanya ko yan. Anong ginawa niya? Dapat hindi ganun. Magkasama kayo. Ngayon pina-impeach mo. Yung tatay niya, pinadala mo. Ano ba yung ICC na yan? O ayan, sasagutin kita sa ICC. Sige po. Sino member ng ICC? NATO? No. BRICS country. Alam mo yung BRICS? No. Scandinavian countries? No. US? India? China? France? India? Member ba ng ICC? Eh wala naman naniniwala dyan eh. Ugat ng komunista yung ICC! Yan si Trilining lang niwala siyang gago yan. Pinagkaloob mo ang kababayan mo. Bakit galit na galit ka kay Duterte? Paarapin mo ako, Trilining! Hindi ka na sundalo. Ordinary ka na. Ikaw pa ang magdadala sa... Ano ka? Siya na ang na ICC? Tigadala na? Nagtatrabaho na ba siya sa ICC? Mali yun!
Hindi dapat siya. Dadaan muna sa Supreme Court. Pumunta sila kasi meron tayong korte. Meron tayong korte matatalino ang mga Pilipino. Hindi kailangan na ICC. Ba't ka naniniwala sa ICC? Eko yung US, China. Hindi naniniwala eh. Sige, Nay. Sige, sir. May gusto po kayong sabihin. O yan na. Sagutin mo. Sige po, ipapalabas ko po. Basta sasabihin niyo. Ilalabas mo yan. Tatandaan ko yan ha. Ano po? Remember mo ha. Wala Kayo nang po, may manunod gusto sa pa po inyo. kayong sabihin. Sana ipalabas nyo kasi ilabas na kami interview ang dami yung may O sabihin nyo yan Wala lahat. naman lumabas sa akin. Kala Sige ko po, ano po matalino ba kayong gusto mga niyo ano sabihin? sa 7 na. Tawagin. Si Jessica Caso. Sinabi nito, nandun na. Okay po. Okay na po kami. Maraming salamat po. Dapat po sa akin ang Sinasabi ko lang, sinasabi ko lang sila ang fair. Ha? Bakit po sila unfair, sir? Pinapaniwala nila ang taong bayan. Ha? Nabibreo sila na si Duterte lang ang nagmagnanakaw. Ha? Si Duterte lang ang, at lahat ng sinira nila ang kredibilidad ng mga Duterte, lahat sila. Ha? Magnanakaw, tumanggap ng drug lord, mga ganun. Winasak nila ang kredibilidad ng mga Duterte, pero ang totoo niyan, kaya lang ginagawa yan, kaya nila winawasak, para lang sa election ng 2028 election, mawala sila mga Duterte. Sipin nyo, puro Duterte, barya lang yan. Duterte, barya lang yan. Kung sa sentabo, sa isang sentabo, pinakamalit na barya, kalahating sentabo lang yan. Samantalang hindi nila hinahabol ang bilyon-bilyon. Hindi lang flood control. Hindi lang ulat. Ano ba yung, pati lang lahat yung mga PhilHealth, yung mga Marlica Funds, marami, PDIC, at saka itong bawat mga kamera ng mga buhayan, tawagin. At dito naman sa Senado, wala namang buhayan. Kautiyata buhayan, siguro meron dyan mga tuta. Minsan papasal din niya aso kulon. Ayun ang mga animal dyan Yun ang ginagawa nila. Hindi nila posisihin mga lahat ng mga kamera ay mga congressman. Congresswoman. Nasaan na yung pera nila? Nasaan nila dinadala yung binibigay sa kailang budget? Bawat distrito. Bakit nila sa LND nila? Hindi ma-confidential fund yan kaya mas madali nila may ilabas sa taong bayan. Ipakita nila kung gusto nila ng patas. Walang problema. Sige, kulong natin si Duterte. Ang mga Duterte, kulong natin. Pero lumaban naman kayo ng patas, mga putakita ninyo. No? Patas! Ilabas nyo rin yung mga bahon, tunay na bahon nila. Yes. Ang inahabot, trilyon yan nawawala sa atin. Nawawala sa may ng mga tao tuloy kasi nabibreno sila. Sara Duterte. Sa totoo lang, nangyari na kaya nagwawala sila ngayon. Nagalit sila na nangyari kay Sara Duterte at saka kay Bato. Kasi nabigo sila, nawala yung tuta nila, nawala yung si Soto at ang pumalit si Senate President Alan Peter Cayetano. Na eto ngayon ang habol sa mga putang inang budget na nawawala trilyon. Kaya na magbubukas, hindi Sara Duterte lang. O sige, sa impeachment, sige, kung meron dyan, yung batas, patas natin. Pero, dapat, mabuksan na ulit yung tinatawag na mga 18 brave soldiers. Buksan nila yan, ayun na sila nga nagsasabi. Kasi nangyayari ngayon, kaya nagagalit lalong tao, lalong dumadami mga supporters din dito sa Sara Duterte. Kaya nagtatag ng rage. Dami, lahat ng mga neutral people, bumaparig na rito. Sa ginagawa nila, pinapakita, binibrainwash lang nila, ang inahabol nila, barya. Sila, kaya ayan ang nangyayari. Galit sila dahil alam nila, di nila kaya impeach si Sara Duterte dahil sa nangyari. Pero although, maski man di man masisisoto pa rin, ganun pa rin lamang pa rin talaga ang Sige, sir. Salamat po. Sige. May gusto pa po pang magsalita. Sirit. Hindi, dapat alam nyo yan, huwag kayo mag-google. Eto, tanungin ko, where is money came from? What is the origin of money? Kahit yan nasa Senado, di alam yan. What is the origin of money? Where is money came from?
Sige nga. Ay, ayoko sabihin dahil ako na lang. Pero sasabihin ko na yung isa. Paalala mo. Si Mel Gibson, Oh, dito. Braveheart, Kampo ka naman. Best Picture, Best Director. Oh, napanood nyo yun? Braveheart. Intindihan nyo. Ha? Braveheart. Sa sa UK. Oh. United Kingdom doon. Na, yung katawan niya pinagati-gati, dinala sa Netherlands, sa Holland, Scotland, hinati-gati yung katawan. Eh dapat alam niyo yun. History yan eh. Yung ano naman yung pera. Tanungin mo yung ano mo, alam mo. The origin of money. In Greek mythology, he is the hero of one. In Greek Ito, pero andyan pa rin mga tinatawag na para mga commissioner ba? Bukod sa kickback, may mga commission pa yan. Bawat proyekto. O yung pera yan, dyan madadala na naman sa idadagdag yan. Di ba? Siyempre, budget pa rin yan. Utang ng Bakit? Tapos Utang. Oh, bakit wala sila? namang project. Wala nga. Ayun, yung project nila, yun. Hanggat, di ba patal si Sara Duterte? Ang dami natin pera. Hindi man natin kailangan makutang. Ha? Tanggalin mo lang Kongreso Senado. Laki ng pera natin natitipid. Trilyon. Igastos sila sa taong bayan na mahirap. Yung PhilHealth natin, palakasin natin, di ba? Yung sa kidney natin, yung tinatawag na, di ba? Ayun ang dapat gawin. Hindi na kailangan natin mangutang na mangutang. Dapat pa nga tipirin natin ang budget di ba? Para hindi tayo lubog. Tipirin natin ang budget. Yung tangkinang budget ginagawa nila sa budget, wala. Diba? Uutang sila. Utang ng trilyon. Tapos Ngayon, wala. kung walang magnanakaw, mga senador at congressman, mga sa kamara, siguro malaki may titipid natin. Di na tayo kailangang mangutang pa. Trilyon na matitipid natin pag kaya magnanakaw niyan sa kamara o wala. Mas maganda, mawala na ang kamara. Yun ang maganda. Tanggalin na para di tayo mahirapan na sundan kung nasaan ang budget, di ba? Nasa na lang lahat, di ba? Pansin na to. Kaya minsan galit na galit ng tao Mas gusto nga na lang tuloy ng tao lang sasabi. Mas gusto namin mag-codita na lang. Di ba? Ano nangyayari yun? Maraming salamat, Chris. Babantayan natin. Yes! Sir, one question lang. Pinabalak na hindi mabuti. Mensahe yun ninyo sa mga congressman na pumirma to impeach Vice President Sara Duterte. Matagal na yung balita na yan. Pagbuwis ng buhay. Nakapix na yan. Hindi. Alam na nila gagawin nila. Kasi mabuhay tayo. Sinasabi lang na walang hindi nila alam na gano'n. Matagal ng balita yan. Talagang titry nila mga Noong pa man yan, planado na yan. Maglalabas silang pera para diyan. Thank you, sir. Thank you. I'm not joking.
Oh, yan, live ka na. Pag nakakamot ulit, oh, ang problema, ayaw na kami kaya pag natiwala ng baka ka pa rin. Low. Okay na? Magandang hapon mga kababayan! Bakit tayo nandito ngayon sa harapan ng Kongreso? Marami pang parating mga kababayan! Marami pa tayong mga speakers na paparating ngayong hapon! Nandito tayo para iparinig sa Kongreso na lahat tayo ay total sa impeachment! Ang kailangan ng taong bayan ay solusyon sa krisis, hindi ang pamumulitika! Kaya mga kababayan, ngayong hapon na ito ay sama-sama tayo na magsama-sama sa nagkakaisang tinig hanggang matapos ang plenaryo. Aasahan pa namin nandito tayong lahat hanggang mamayang gabi. Sa ating mga tropang kapulisan, kami rin po sa aming anay ay nakikiusap. Dalawa ay pagbigyan ninyo ang malaya at demokratikong pagpapahayag ng aming mga damdamin. Nandito kami hindi upang manggulo. Nandito kami upang isigaw ang gusto ng mayoryang Pilipino na ayaw namin sa impeachment. Imbis na ang inaatupag ng Kongresong ito ay solusyonan ang samot-saring problema na dulot ng laganap at patuloy na krisis. Sila naman ay busy dyan sa impeachment na alam naman ng mayoryang Pilipino na yan ay bunga lamang ng mali-malitang nakaw mula sa taong bayan. Mga kababayan, ngayong araw na ito ay ating masasaksihan muli ang pagkakaisa ng mayoryang Pilipino. Ipaparinig natin sa mga demonyong ito na nasa Kongreso na tinagurian pa naman natin na ating mga representante. Pero dahil sa mali-malitang mga basura ang ginagawa nila ngayon sa ating bayan at ang trato nila sa ating ngayon ay mga basura. Papayag ba kayo na magpatuloy ang kagaguhan ng Kongreso ito? Papayag ba tayo na paglaruan ang ating konstitusyon? Papayag
Papayag ba tayo na dahil sa pamumulitika, tayo mga Pilipino ay makaranas ng patuloy na paghihirap? Kaya muli mga kababayan, manawagan pa tayo. Punuin natin ang labas ng kongresong ito. Isigaw, no to impeachment! At ngayon mga kababayan, binibigay ko naman sa aking kasama para sa pagpapatuloy ng programa ngayong araw na ito. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Okay, magandang hapon. Maraming salamat po kasamang Placido. At bago po ako magsalita, nais ko lang po magpasalamat sa lahat ng nagkakaisa mula kay Tatay Rani. Maraming salamat po tayo sa District 3, President ng PDP, Kuya Bari. And siyempre, Kapitana Pexon, Masada, Maiso, DRT, at DRS. Maraming salamat. At siyempre, hindi po ito mabubuo kung wala ang ating former Congressman Mike Defensor. Maraming salamat po. Andito rin po si Kuya Bart. Ngayon, bago po magpatuloy, nais ko lamang po ulitin kanina. Sana yung matapang kakampi ng congressman kanina dyan, nagtatago na ba sa palda ng kongresista? Ang sabi niya kanina, bakit daw pinapakyo ang sasakyan ng congressman? Ipapahuli niya daw. Ang sagot ko sa iyo, gongong, bobo, tanga, duwag pa. Kami tumatayo dito dahil hindi kami pabor sa nangyayaring impeachment kay Inday Sara. Dahil alam naman natin kung ano talaga ang gusto nilang mangyari. Ayaw nilang tumakbo si Sara Duterte sa 2028 dahil alam nila na pag kung lumaban sila kay Sara ay siguradong lampaso sila. Diretsong Enedoro ang kanilang kandidato. Kaya sa mga congressman dyan sa loob, mga putang ina ninyo, makinig kayo sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga ordinaryong Pilipino ang nagpapasahod sa inyo. Kaya makinig kayo. Ngayon po, pakinggan ninyo ang pahayag ng ating kasamaan na naging kasama nyo dyan sa loob. Walang iba. Okay, Kuya Park, asan ka na? Murahin mo na sila. Kabilaan mga boss. Bye. Ayaw palagi. Darating na sila, andi dito na kilalang personalidad eh. Iwalagay ka sa buluktad. Okay lang sa'yo malaka. Opo, opo. Hey, lamaya lang daw siya magsasalita. So, muli po gusto ko pong tawagin ang aming imam, Sultan. Pwede pa tayo mag-pray? Sino magkilig ng prayer natin ngayon? Oo. Bago po tayo mag-umpisa,
po tayo, nakikiusap po kami sa iyo, nagsusumamo po kami sa inyo. Kayong mga kapatid niyo Muslim, hindi po kami nandito para manggulo. Nandito kami para iparamdam sa inyong lahat, iparamdam sa sambayan ng Pilipino na kami po ay kasama nyo, kagabay nyo, katulong nyo para sa kinabukasan ng ating sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mabuhay si Senator Bato! Kung pwede na po yung mga naka-t-shirt yun na mga puti, umuwi kayo. Dahil hindi po mananahig ang balot-balot na ano. Yung mga inisip nyo, hindi po yan tama. Iawin nyo yung mga lolo at pangalula nyo. Pati mga lolo nyo at pangalula nyo, sinama nyo dito. Para ipakita nyo ang suporta nyo para ma-impeach si Sara. Hindi po mangyayari yun. Excuse me mga, ano ba kayo? Kung binigyan kayo ng 300 pesos, ibalik nyo yun. Dahil isang oras lang yun, sandali lang yun, naubos na yun. Para sa kinabukasan ng ating mga anak, pati ating mga apo, ipagbabalit natin ang 300 pesos na binigay sa inyo. Ibalik nyo yan sa pinanggalingan ng pirang binigay sa inyo. Dahil konti lang yun. Ang kapalit nyo yung kinabukasan ng sambayan ng Pilipino, kinabukasan ng ating mga anak, kinabukasan ng ating mga apo. Kaya mag-siyuhin na kayo. Kami, mga kapatid nyo, mga kanidi, mga Muslim dito ngayon, ay kahit piso, wala kami tinanggap na bayad. Personal namin gastos para makarating dito sa Senado dahil sa ginawa nilang hindi ka nais-nais at hindi dumaan sa prohibiso ng Supreme Court ang pag-arrest nila kay Senator Bato. At maliwanag po, mga kababayan kong Pilipino, maliwanag, nagputuhan ng Senado. Talo ang yung mga kalaban ng gustong mag-impeach kay Ate Sara. Nanalo ang pro Sara Duterte. Kaya sa 2028, pwede ba tayo mag-handa? Handa na ba kayo? Handa na ba kayo for the reactions of the Filipino people? Para sa kapayapaan ng mga Pilipino? Handa na kayo? Pwede natin isigaw si Ate Sara. Ate Sara, para sa 2028. Sara! Kung pwede lang po, kahit may silang, pakinggan natin ang aking pamagay si Kuya Mark. Kuya Mark. Ano sir? Pero opinion mo ninyo sa, yun nga, yung usapang Senador Bato. Hindi mo man mayroon na siyang arrest warrant. Okay. Yung sa arrest warrant na yan, hindi na dapat yan pinapansin eh. Bakit? Wala na tayo sa ICC eh. So para saan pa yung ICC na arrest warrant na yan? Dapat ang sinusunod na arrest warrant, yun na dito sa Pilipinas. Yung galing sa Supreme Court, galing sa kung anong korte man na nagpapatawag ni Senator Bato. Yun dapat, hindi yun sa international. Hindi naman nila tayo pag-aari, tsaka isa pa, wala na tayong blood compact sa kanila. Hindi na natin yan. Then, yung nangyari sa Senate na pilit ang pang-aresto sa kanya, may mali talaga dun. Then, ito. Ang Senate naman, may sariling sergeant at arms eh. May sariling batas naman ng Senate eh. So, Senate na yung nakakaalam sa sistema kung anong gagawin nila. Kagaya natin, kami mga Duterte supporter. Nandito tayo, then nakiki-monitor lang din naman tayo kung ano nangyari sa loob. Siyempre, alam naman natin na hindi papabayaan ni Senate President si Senator Bato. Dahil alam natin na yan na lang din yung isa sa mga huling pag-asa natin maliban kay Senator Bongo, kila Senator Robin Padilla, tsaka kung sino pa yung mga senator na sumasang-ayon sa mga nangyayari na hindi impeach si VP Sara. Pero minsan nila lang kay Tito Soto na di umano, ay siya yung may mga kumakalat na balita na di umano, siya yung nagbigay pahintulot sa NBI na pumasok dyan sa loob ng Senado. Okay. Ito lang yan. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Kung mapapatunayan nga na si dating Senate President Tito Soto, may camera naman dyan, may CCTV naman eh. Malalaman naman lahat eh. Alam ko ang premises niyan, kargado ng CCTV camera eh. So siguro baka ilabas din nila yung footage niyan, antayin na lang natin. Kasi ako, kahit ako, gusto ko rin naman makita eh.
Dahil ang nakita ko pa lang yung hinahabol si Senator Bato de la Rosa ng mga law enforcement agent na yan, na kung sino man yung yan. Makikita sa CCTV, wala namang may tago dyan eh. Lahat yan lalabas yan. Sana ilabas talaga nila. Sir, huli na lang, sir. Sige po. Last na lang. Mensahe po ninyo sa mga anti-Duterte or anti-Senator Bato na di umano ayon sa kanila, duwag daw si Senator Bato. Anong mensahe niyo para sa kanila? Okay. Speaking of duwag, hindi po kaduwagan yung umatras ka. Hindi kaduwagan yun. Sinisafety mo lang yung sarili mo. Dahil alam niya na mas marami pa siyang gagawin. Bakit? Ilan ba bumoto kay Senator Bato? Di ba milyon? Oh, milyon ang bumoto sa kanya eh. So, hindi naman kailangan ng tapang doon. Ano yun? Nakaharapin mo? Ang dami. Tama lang yun yung ginawa ni Senator Bato. Umatras siya para iligtas ang sarili at hindi mapahamak. O kagaya niya, nasugatan yung mga daliri niya. Di ba? Hindi pa ba enough yun? Thank you, sir. Salamat po.